Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasaang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, Pinoy high school students nag-uwi ng 4 na parangal sa 67th International Math Olympiad sa China. Software engineer mula Cavite, bumuo ng app para mamonitor ang mga trend sa LRT at MRT. Mananaya mula Pangasinan, wagi ng 91 million pesos jackpot prize sa 649 Super Lotto. Lando Norris, wagi sa Hungarian Grand Prix. At P-pop group na Vision, pumirma na ng kontrata sa isang Japanese entertainment label. Sa ating unang The Better News ngayong araw, nasolo ng isang mananaya ang mahigit sa 91 million pesos na jackpot prize sa 649 Super Lotto. Sa draw na ginanap nitong July 26, tinamaan ng lone bettor ang winning combination na 4, 10, 19, 14, 13 at 5 para sa kabuuang premyo na 91,161,911.76 pesos. Batay sa impormasyon mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO, ang nagwaging ticket ay binili sa isang lotto outlet sa Pangasinan. Samantala, wala namang nagwagi sa jackpot prize ng Ultra Lotto 658 na nagkakahalaga ng mahigit 159 million pesos. Hashtag Pinoy Pride. Muli na namang pinatunayan ang galing ng Pinoy pagdating sa mathematics. Yan ay matapos mag-uwi ng 4 na medalya ang Pilipinas sa nagdaang 67th International Mathematics Olympiad sa China. Kung sino-sinong high school student yan na nagbigay ng karangalan sa bansa, alamin sa report ni Dustin Bayo. Nag-uwi ng parangal ang mga pambato ng Pilipinas sa prestiyosong 67th International Mathematical Olympiad o IMO na idinao sa bansang China. Nakapag-uwi ang bansa ng 3 medalya kung saan isang silver medal at 2 bronze medal habang nakakuha rin ng bansa ng honorable mention. Nauwi ni Jerome Austin Te ng Jubilee Christian Academy ang tanging silver medal ng bansa na siyang ika-4 ang consecutive silver finish ito sa naturang kompetisyon. Nauwi niya nakarang taon ng silver sa Australia, gayon din noong 2024 sa United Kingdom at 2023 sa bansang Japan. Nauwi naman nila Alessandro Albano ng Philippine Science High School Main Campus at Nathan Gabriel Naria ng Ateneo de Manila Senior High School ang 2 bronze medal. At nakuha naman ni Zion Sky Earl Carmelo Uy ng PSHS Main Campus ang honorable mention. Samantala nilawkan ang naturang kompetisyon ng haabot sa 666 contestants mula sa 117 na bansa kung saan nagtapos ang Pilipinas sa 54th place, mas mataas kumpara sa 66th place noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa mga commuter, pwede na kasing mamonitor anytime and anywhere ng mga mananakay ang galaw at operasyon ng LRT at MRT sa Metro Manila. Yan ay sa pamamagitan ng application o app na binuo ng isang software engineer sa Cavite. Ang amazing app na yan ni RJ, panoorin sa report na ito. Isang software engineer mula Cavite ang bumuo ng isang application na naglalayong tulungan ng mga pasahero na masubaybayan ng galaw at operasyon ng mga tren ng LRT at MRT sa Metro Manila. Ito ang tinatawag na train site na dinevelop ng 28 anyos na si RJ Cruzem. Isa itong public commuting visibility platform na gagamit ng iba't ibang source inputs kabilang user devices at hardware tracker na ilalagay sa mga train set. Ayon kay Cruzem, nabuo ang ideyang ito matapos ang kanyang personal na karanasan sa paghihintay sa istasyon nang walang alam kung kailan darating ang tren at kung may mga aberya ba sa operasyon.
Ayon kay Cruzem, makatutulong ang platform na ito sa mga railway operator sa pagmamonitor ng aktwal na galaw ng mga tren at maging sa mas maagap na pagtugon sa mga technical issues. Kasalukuyang namomonitor ng train site ang LRT1, LRT2 at MRT3 at may nakalaang probisyon para sa darating na MRT7. Nakikipag-usap na rin ang kanyang team sa mga kaukulang ahensya para sa pagpapatupad ng naturang aplikasyon. Sa ngayon, nakatakdang ilunsad ang train site sa Google Play Store ngayong Agosto habang sa pagitan naman ng Setyembre at Oktubre para sa Apple App Store. Gayun din ang mas palawakin pa ang app upang maisama ito sa hinaharap. Ang monitoring ng iba pang public transportation sa bansa. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas paiigtingin pa ang pagsasanay ng mga future air traffic controllers sa bansa matapos ilunsad ng DOTR at ng CAAP ang mga bagong air traffic control simulators sa Civil Aviation Training Center. Gagamitin ang mga makabagong simulators na yan sa pagsasanay ng CAAP scholars at trainees upang mas maihanda sila sa aktwal na operasyon sa mga paliparan. Ang The Better News ihatid sa atin ni Mili Borja. Mas mapapalakas ang pagsasanay ng mga future air traffic controller matapos ilunsad ng Department of Transportation o DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga bagong air traffic control simulators sa Civil Aviation Training Center. Kinabibilangan ito ng mga bagong aerodrome, en route at approach simulators na gagamitin sa pagsasanay ng mga scholar at trainee ng CAAP upang mas maihanda sila sa aktwal na operasyon sa mga paliparan. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, mahalaga ang mga bagong simulator sa pagpapalakas ng aviation safety at sa pagtitiyak na may sapat na kaalaman at kasanayan ng mga air traffic controller. Dagdag pa ni Lopez, patunay rin ito ng patuloy na pagpapahusay ng pamahalaan sa air traffic management system, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin ang kaligtasan ng mga biyahero. Ayon naman sa mga trainee, malaking ginhawa ang maidudulot ng mga bagong simulator kumpara sa dating paraan ng pagsasanay na umaasa lamang sa mga diagram at scale models ng eroplano. May 65 trainees ang tinatanggap sa bawat batch ng programa at matapos ang kanilang pagsasanay, nakatakdang maitalaga ang mga ito sa iba't ibang paliparan sa buong bansa bilang mga air traffic controller. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa ipapambalita, muli na namang nag-uwi ng karangalan sa Pilipinas ang isang local fast food chain matapos pangalanan bilang numero 1 fast food fried chicken sa Amerika sa ikatlong sunod na taon. Ang fast food giant, pinataob lang naman ang mga malalaking pangalan sa Amerika. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Sa ikatlong sunod na taon, muling nasungkit ng Filipino fast food chain na Jollibee ang top spot sa listahan ng best fast food fried chicken sa Amerika. Nangunang Pinoy favorite na Chicken Joy sa USA Today's 10 Best Readers' Choice Awards batay sa panel review ng naturang newspaper at mga quick service dining experts. Naungusan ng Jollibee ang ilan sa American fast food giants gaya ng Church's Texas Chicken at Roy Rogers na nakasungkit sa ikalawa at ikatlong pwesto sa top 10 list ng USA Today. Dito, pinuri ang Jollibee bilang largest at fastest growing Asian resto company sa buong mundo kung saan sa higit 1,800 international stores nito, higit 100 ang nasa Amerika. Ang tagumpay na yan, lubos namang ipinagpasalamat ni Jollibee Group Global President and Chief Executive Officer Ernesto Tanmantiong, lalo't patunay anilang parangal na ito sa consistency ng kanilang kabuang serbisyo mula sa kalidad, lasa at customer experience. Noong 2021 at 2022, itinanghal din bilang Best Fast Food Fried Chicken at Best Chain Fried Chicken ang naturang brand sa dalawang magkahiwalay na review. Maliban sa classic Chicken Joy, kabilang din sa mga binabalik-balikan ng publiko ang Pinoy-style Jolly Spaghetti, palabok at peach mango pie. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news para sa ating fur parents dahil binuksan na sa Quezon City Memorial Circle ang pinakabagong dog park na maaaring ma-enjoy ng mga fur baby.
Layunin nitong paigtingin ang hakbang ng lungsod na ipromote ang pet-friendly open spaces para sa mga alagang hayop. Ang mga detalye ihatid sa atin ni James Galange. Mas lalong pinigting ng Quezon City Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte ang kampanyang magkaroon ng open spaces para sa mga alagang hayop. Ito'y matapos buksan ng pinakabago at malawak na dog park na matatagpuan sa Quezon City Memorial Circle. Ayon sa alkalde, nais din ng naturang parke na mahikayat ang mga curious citizen na tangkilikin ng mga open spaces na available sa kanilang lungsod. Maaaring ma-enjoy ng mga fur baby at fur parent ang mga itinayong play area at obstacle course gaya ng tunnel, set-up at A-frame na swak sa kahit anong breed ng aso o maski ng mga pusa. At upang mapanatili ang kalinisan ay naghanda na rin ang lokal na pamahalaan ng mga litter bin para sa mga basura at dumi ng mga alagang hayop. Gayun din ng mga bench o upuan kung saan maaari mapagpahinga o tambayan ng mga fur parent. Bukas ang nasabing dog park araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng palakasan, nagbalik sa tuktok si McLaren driver Lando Norris matapos masungkit ang kanyang unang panalo ng season sa Hungarian Grand Prix. Mula pole position, napanatili ni Norris ang pangunguna hanggang sa checkered flag. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint Mili Borja. Nakuha ni McLaren driver Lando Norris ang kanyang unang panalo ng season matapos pagharian ng Hungarian Grand Prix. Nagtapos si Norris sa unang pwesto matapos manguna mula sa pole position sa Hungaroring Circuit. Pumangalawa si Red Bull driver Max Verstappen, habang pumangatlo naman si Mercedes driver Kimi Antonelli. Nabigo namang makumpleto ng McLaren ang 1-2 finish matapos mag-retire si Oscar dahil sa mechanical problem. Ayon kay Norris, isa ito sa pinakamahusay niyang karera dahil naging maganda ang takbo ng kanyang sasakyan at naging kumpiyansa siya sa buong laban. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng showbiz, pumirma na ng kontrata sa isang Japanese entertainment label ang Monsters of P-pop na Vision. At kung K-pop naman ang pag-uusapan, inanunsyo na kung kailan mag-e-enlist sa Korean military sina DK at Vernon ng 17. Narito ang report ng ating showbiz angel. Pumirma ng kontrata ang 5-member P-pop boy group na Vision sa Japanese entertainment label na PIA Corporation. Sani puwersa ang PIA at Cornerstone Entertainment sa pagmamanage sa mga aktibidad ng binansagang Monsters of P-pop sa Japan. Maliban nga sa feature story ng Vision sa Soda Magazine, may ilalabas din daw ang grupo na full Japanese versions ng kanilang hit songs bago matapos ang taon. Magunita na last June, nagpasiklab ang Vision sa kanilang Kalawakan The Evolution concert sa New Frontier Theater. Samantala sa mundo naman ng K-pop, Carats malapit nang sumabak sa kanilang mandatory military service ang 17 members na sina DK at Vernon. Sa anunsyo ng Pledis Entertainment, nakatakdang mag-enlist si Vernon sa August 20 habang sa September 8 naman si DK. Bagamat pansamantalang hindi makasali sa mga group activity, may mga inihanda raw contents ang boys in advance. Sa ilalim ng batas sa South Korea, lahat ng able-bodied men edad 18 to 28 ay required magsilbi sa militar sa loob ng 18 hanggang 21 buwan. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At diyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.